Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito ulit sa AMU Aboy Mix Videos. Ngayon po ay may balita po tayo. Video po ito mula sa UNTV News and Rescue, no? At balita ko, panalo tayo sa ngayon, no? Laban sa Chinese at napaurong natin sila. So para mas maliwanagan po tayo, panoorin po natin tong video na ito mula kay UNTV News and Rescue. So, eto na po ang video. Ipi-play na po natin. Bumaba ang magandang agresyon ng China sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na bilateral at multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang ibang kaalyadong bansa ayon sa Philippine Navy. So, yun po, no? Bumaba nga, no? At yun yung strategy na ginagawa ng kasalukuyang government, no? Tuloy-tuloy na military exercise drill gamit itong ibang bansa, ano, yung pakikipag-ugnayan sa natin sa kanila. At hindi lang yon, no? Malalakas itong bansang to, no? Hindi basta-basta, no? Sige po, ituloy natin ulit. Gaya ng kakatapos lang na pagsasanay ng AFP kasama ang French Navy noong isang linggo kung saan walang na-monitor na barko ng China malapit sa lugar na isinagawa ang pagsasanay. So, yun po. Mukhang takot sila sa French, no? Mukhang itong China, ginagalang itong French, no? Yung kombinasyon ng French at saka ng Pilipinas, mukhang umagwat sila, lumayo, walang namataan eh. So, meron na rin mga conduct dyan ng military exercise o drill between Philippines at ng US, pero may naka-shadow, no? Naalala nyo, may naka-shadow na mga Chinese Navy. Pero ito, mukhang umagwat. May utang na loob ba ang China sa French? O ginagalang, bakit kaya ginagalang nila ang French? Umagwat sila o takot ba sila? So ano kaya ang dahilan, no? So tuloy natin ulit ang balita. Actions of the government to bring in other nations to observe and protect the rules-based international order are very much welcome, and we have noted a marked decrease in the illegal and coercive actions of the PLA Navy each time there is a multilateral or bilateral maritime cooperative activity. Nitong buwan ng Pebrero, sunod-sunod ang isinagawang pagsasanay ng sandataang lakas kasama ang Estados Unidos, Japan, Australia, Canada at France. Yun po sa exercise na yun, mukhang hindi kasama yung Pilipinas doon, ano? Yun nga na sinabi niya, Japan, America, France, at saka Australia, no? Pero iba itong latest, no? Philippines at saka France lang po yun. Kaya sinabi nung general kanila, bilateral. Ayon sa Philippine Navy, asahan pa ang mga ganitong pagsasanay. Welcome development naman para sa sandataang lakas ang pag-unfreeze ng Estados Unidos sa $336 million na military assistance nito sa Pilipinas. So, ang laki nun, $336 billion, ano? Ayon kay Trinidad, maipagpapatuloy na ng AFP ang mga programa gamit ang naturang pondo para sa land, air, sea, support system, cybersecurity at iba pa. The unfreezing of the aid to the Philippines by the U.S. government is a very much welcome development. And with this particular unfreezing of the support by the U.S. government, it only means that our programs that have been initially planned out will push through. Positibo rin ang pananaw ng Malacanang ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaking tulong ito sa bansa at nagpapakitaan niya ito ng patuloy na matatag na relasyon ng Pilipinas at US. So, yun nga po, no, yung exempted tayo dun sa tinatawag nilang
aid freeze ng Amerika ay napakagandang balita yun sa atin at nakakataba ng puso, no? Pero mo, Pilipinas exempted. Ganun po, kalakas ngayon. Ang Pilipinas sa Amerika, sa kabila nung mga nagdaang administrasyon na bumitaw tayo sa Amerika at kumapit tayo sa China, na ikinatampo ni US Trump yun, no? At hinayang na hinayang dahil na humihina daw yung kanilang ekonomiya at malakas yung ekonomiya ng China, kaya bumabaligtad ang Pilipinas. Pero ngayon, kahit ganun ang ginawa ng Pilipinas, tinulungan pa rin tayo ng Amerika at yung pagtingin nila sa atin hindi nagbago. So tuloy natin ulit ang video. So kung nagkaroon po tayo ng exemption at nagkaroon po tayo at ibibigay po at i-release ang $500 million foreign Filipino financing sa atin, ito po ay napakalaking bagay at nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan. So meron pa pala bukod doon sa 336, yung sa $1 million, siguro sa military, pero yung Pinas sa 500 million na i-release, na mas malaki po yun, no? Hindi biro yung $1 billion na pinakakawalan ng Amerika sa Pilipinas. Aid po yun eh. So tuloy natin ulit. Samantala, nakahanda ang Philippine Air Force na magbigay ng escort sa mga civilian aircraft na nagpapatrolya sa West Philippine Sea kung kakailanganin. Whenever we are called upon to deploy our air assets to support other aircraft operating, be it civilian aircraft or another military aircraft, the Air Force is capable. Hindi naman pala eh. Kaya pala nilang sumuporta eh. Bakit hindi pa? No? Dapat noon pa sila umi-escort, no? Para hindi nangyayaring ganyan pambubuli. No? At least eh, kung dumating man ng Chinese dyan, eh, puro shadowing lang sila. No? Hindi sila ganyan masyadong didikit sa atin. Kasi alam kasi nila, yung kanilang binubuli na yun, eh walang kakayahang lumaban, ano? O sabi nga dito, ay mga civilian aircraft lang. So dapat talaga may support yan ng Philippine Air Force, no? Kasunod ito ng ginawang paglapit ng hanggang 3 metro ng helicopter ng Chinese Navy kamakailan sa eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Baho de Masinloc. Ayon sa Philippine Air Force, bahagi ito ng kanilang mandato. That's part of our mandate to support any other aircraft that is in danger or in distress, to ensure the safety of any of our other government equipment, be it on air or on the ground. That's part of our mandate. Yun nga ho, part nga ng mandate nila, dapat nga ginagawa na nila yan noon pa, no? Hindi ngayon, no? Para alam ng China kung saan sila lulugar, o kahit na sabihin nila nga malakas sila, eh pumapalag eh. So may gulo, no, na mangyayari. So iiwas din po sila. Alam ko ayaw rin nila ng gulo at hanggang pananakot lang din po sila. Malay natin yung ibang missile nila ay mga dami lang yon, no? Fake at wala naman talagang laman. Just for tinatawag nilang psychological warfare, no? Para matakot ka, para hindi ka pumalag. So tuloy na natin. Gayunman, depende pa rin ito sa ibibigay na instructions ng National Headquarters. Ayon kay Colonel Castillo, nasa 20 meters pataas ang safe distance ng isang helicopter sa iba pang aircraft. Sa panig ng Philippine Navy, hindi katanggap-tanggap ang aksyong ito ng China. So, ganun pala ang tindi, no? 20 meters kung meron sa ilalim. Yung pagbatas pala yan sa air, no? Sa mga sasakyang panghimpapawid, no? Pero yung ginawa ng nagmaneuver yung aircraft ng Chinese ng 3 metro halos. So grabe, no? Talagang iiwas ka doon at kakabahan ka. Ako ito na patuloy nilang poprotektahan ng ibang ahensya ng pamahalaan na nagsasagawa ng patrolya sa West Philippine Sea. The actions of the PLA Navy to endanger the life of the BFAR personnel is unacceptable. The AFP will not go down to the level of illegal actions when confronted with actions that are illegal, that are coercive. We will keep performing our mandate. We will support other government agencies and ensure that their lives are safe. So sana nga po, no, hindi sila bumaba ng level dun sa pagsuporta nila.
Inaasahan po namin yan, General, sa sinasabi mong yan na tutulong kayo at sabi nga, mag-e-escort kayo sa mga civilian aircraft para hindi na maulit yung pangyayaring yun. Nang kinondena ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nitong linggo ang illegal na pagmamaniobra na ito ng helicopter ng China. Well, it once again demonstrates that China is not a party that respects any form of international law or any form of dependability or reliability because they have not been a credible citizen of the world, so to speak, and that's the Chinese Communist Party. Their expansionism, their disregard of safety, and their disregard of the rights, particularly of smaller states, is now patent and for the world to see. So, hanggang dito na lang po, no? Diyan natatapos yung balita ng UNTV. No? So, ang pinakamahalaga dito, yung buod na umurong sila, yung ating Tom Snail, no? Talagang umurong ang Chinese Navy o yung kung ano pa mga vessel nila dyan, nag-alisan po no? nung nag-conduct ng military drill ang Pilipinas at ang France, no? So kaya nga katanungan nyo, bakit pag US yung nag-conduct at saka Philippines nakasyado sila, pero yung nag-conduct yung France at ang Philippines, dumistansya po sila at nawala po yung mga presence ng ano, kaya sabi nga nila, bumaba yung tension, no? Sana pala, mas maganda kung steady na lang natin si France dyan, siyempre, may ibang role pa rin si France na para dito sa West Philippines, hindi palaging nandyan. So, sana patuloy na bumaba na yung tension para wala yung makaiwas tayo sa anong mga possible na labanan o digmaan. Pero itong Chinese, kita naman natin, no? Finiflex nila yung kanilang muscle, no? Kanilang military, kahit hanggang dun sa mga karagatan na malapit na sa Australia. No? Actually, halos nasa Australia na, no? Shallow water na ng Australia. At sa pagitan pa ng Australia at ng New Zealand, nag-conduct sila ng kanilang drill, no? Military drill, nang walang pasabi. At ito ay kinagulat ng pamahalaan ng Australia at ng New Zealand. Walang pasabi, so nagulat sila. So, yun po ay show of force. No? Parang sinasabi, hanggang dito kaya namin lumaban. No? Kaya namin protektahan sarili namin. Kahit kayo, malaking bansa dyan sa Australia, kaya namin. Yun yung message, no? Na kaya namin hanggang sa kalupaan nyo lumaban. So, yun po. Kaya ang Amerika, labis na nag-iingat at nagpakita na rin siya ng show of force. Kita natin ng mga nakarang araw, nagpalipad siya ng kanyang Minuteman III. So, ayaw natin magamit yung mga nuclear niya kasi talagang lahat dyan talo. Sa gera, sinasabi natin, walang panalo, lahat talo. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.